Buong maghapon nagkulong si Bella sa kanyang kwarto pagdating niya sa bahay nila. Ilang beses na siyang sinubukang kausapin ng mami niya para malaman kung ano ang problema nila ni Raven. Pero hindi siya nagkukwento rito. Umiiyak lang siya. Nagulat siya nang ang daddy naman niya ang pumasok sa kanyang kwarto at tinabihan siya. Anak, masama ba ang loob mo? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon sa tanong nito. Hindi niya magawang sumagot dahil pinipigilan niya ang sarili na maiyak. Niyakap siya nito. Hindi madali ang buhay may asawa iya. Hindi lang ito puro sarap. Dumarating talaga ang pagkakataon na mag-aaway kayo at magkakatampuhan. Darating pa kayo sa sitwasyong selusan at hindi pagkakaunawaan. Getting married doesn't mean you've always got your happy ending. You have to fight for it. Tandaan mo, may mga taong susubok sa pagsasama ninyo. Pilit kayong sisiraan at paghihiwalayin pero wag mo silang hahayaang manalo. Pag sinimulan mo ng lumaban, ituloy mo. Ipanalo mo ang laban. Huwag mong hayaang makita o malaman nilang nagwagi sila. Dahil pag nangyari iyon, kayo rin ang talo. Buhay at kaligayahan niyo ang nakataya rito. Ito ang pilit niyang kinukuha sa inyo. Papayag ka ba, anak? Nang ganoon, I know my daughter is not a quitter. She's a fighter too. Daddy, ang bigat-bigat ng dibdib niya. Paano ko malaman kung ano ang totoo? Nahirapan siyang magsalita dahil sa tindi ng pag-iyak niya. You know Raven better than we do. Alam mo kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan hindi. Trust him, Iha. Without your trust, guguho talaga ang pagsasama ninyo. Alam kong nasaktan ka, kaya ayaw mong makarinig ng kahit anong paliwanag galing sa kanya. Pero pagkatapos mong iiyak ang lahat ng sakit, it's about time na harapin mo ang problema at tapusin ito. Hinalikan niya ang kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Okay ba, anak? Pwede ko na bang palitan si Papa Jack? Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Ano ka ba? Si Papa Jack? Yung nasa radyo tuwing gabi. Yung nagbibigay ng mga payo sa mga caller. Pinapakinggan namin siya ng mami mo bago kami matulog. Natawa siya. Pinahid niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa daddy niya. Pwedeng pwede. Kaya lang daddy, 4 kaming anak mo. Baka sa amin pa lang, magiging busy ka na. Paano na ang mga caller mo? Natatawang biro niya sa daddy niya. Pag ganoon, syempre uunahin ko kayong mga anak ko. Hinawakan nito ang kamay niya at marahan iyong ginanap. Teenager pa lang siya ay mahal ka na niya, anak. Kaya sigurado akong hindi siya gagawa ng isang bagay na magreresulta sa pagkawala mo sa buhay niya. Hinalikan siya nito sa noo at nagpaalam na ito sa kanya. Ikalawang araw na ni Bella sa bahay ng mga magulang niya ngayon. Nakapag-isip na siya. Pero mas madalas pa niyang gawin ang pagtulog kaysa ayusin ang problema nila ni Raven. Anak, may naghahanap sa iyo sa baba. Iniwan ko sa sala. Si Attorney Perez daw. Parang nakita ko siya nung kasal ninyo. Napilitan siyang bumangon at umupo sa kama. Sige po, mami. Bababa na ho ako. Pagkasabi niyon ay tuloy-tuloy na siya sa banyo. Mukhang nalipasan na siya ng gutom ng nagdaang gabi, kaya nagsusuka siya. Pineapple pie lang kasi ang kinain niya buong gabi. Iniligo niya ang sakit ng kanyang ulo at inayos ang kanyang sarili. Napaisip siya. Alam kaya ni Raven na nandito ang kaibigan niya sa bahay? Kapag ganoong oras, dapat ay nasa trabaho ito. Hi, Bella. Bati nito sa kanya pagbaba niya ng hagdan. Hello, Lito. Napasugod ka rito. Diba? Dapat nasa trabaho ka ngayon. Niyakap niya ito
at umupo sila sa sofa. Hinainan sila ni Manang Ellen ng cookies at juice. Hindi ko na kasi kaya ang nangyayari kay Raven. Kinabahan siya. May nangyari bang masama rito? Ipinasa niya sa iba ang kliyenteng hawak niya for a week. Bakit daw? Kailangan daw niya ng bakasyon. Nagulat siya. Aalis siya? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Noong sinabi niya iyon, niyaya namin siyang pumunta sa dating bar na pinag-inuman namin noong binata pa siya. Noong una, ayaw niyang sumama pero later on, napilit din namin siya. At doon namin nalaman ang problema niyo. Hindi siya nakakibo. Marami kaming nainom noon, pero siya lang ang lasing dahil sinadya namin iyon. Pero kaya niya ang sarili niya. Hindi madaling mapatumba si Raven pagdating sa inuman. It was a week bago ang kasal niya, kaya nag-celebrate kami. Lasing na kami nang makijoin si Dina sa table namin. Ayaw nga namin pumayag dahil alam namin ang ugali ng babaeng iyon. Pero wala na rin kaming nagawa. Ayaw namin ng iskandalo. Sumali ba siya sa inuman ninyo? No. Nandoon lang siya para manggulo. Lasing kami, oo. Pero alam namin kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang pupunta siya sa araw ng kasal ninyo at tututol. Gagawa raw siya ng eksena roon para hindi matuloy ang kasal ninyo. Nagalit kaming lahat sa sinabi niya, kaya pilit namin siyang pinapaalis. Pero hindi siya kumikilos hanggat hindi nagre-react si Raven sa sinabi niya. Matagal ka na naming kilala, Bella. Pero sa pangalan lang. Madalas ka niyang kinukwento sa amin kahit noong nasa law school pa kami. Gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Ayaw ni Raven masira ang araw ng kasal niyo. Kaya tinanong niya si Dina kung ano ang kailangan nito sa kanya para wag nitong ituloy ang pinaplano nitong panggugulo. At ang gusto niyang kapalit ay sabihin ni Raven nang seryoso na pakakasalan ka lang lamang niya para tigilan siya nito. Hindi nagdalawang isip na ginawa ni Raven ang gusto niya. He would do everything for you, Bella. Wala kaming idea na naka-video ang lahat na nangyari ng gabing iyon. Hanggang sa ipapanood sa amin ni Raven ang video. Na kay Raven, gagamitin niyang ebidensya laban kay Dina. Kasama ang mga card na pinapadala nito sa iyo noon. Don't let her win, Bella. Lumaban kayo ni Raven. Don't worry, Lito. Hindi ko i-give up si Raven. Nagbo-moment lang ako. At 2 araw pa lang naman akong hindi umuwi. Natawa ito sa sinabi niya. Yung 2 araw mo, mukhang taon na kay Raven. Awatin mo na siya. Thank you, Lito. Huwag mo munang sasabihin sa kanya na nagkausap na tayo. Gusto ko siyang sorpresahin. Nagpaalam na ito sa kanya. Hindi na niya ito inahatid sa pinto dahil umiikot ang paningin niya. Hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi tumigil ang pag-ikot ng paligid niya. Manang Ellen, mabilis naman itong lumapit sa kanya. Inalalayan siya nito sa pag-upo sa sofa. Pwede niyo po bang kunin ang shoulder bag ko sa gilid ng kama? Ayaw ko na po kasing umakyat. Masama ang pakiramdam ko. Siyempre naman, Iha. Iniwan na siya nito. Maya-maya lang ay pumunta na ito sa kanya. Dala ang shoulder bag na ipinapakuha niya. Nagpasalamat siya rito sa pagkakuha ng bag niya. At umalis na ito para gawin ang iba pa nitong trabaho. Paglabas niya sa bahay ay dumiretso na siya sa family doctor nila. Hindi na maganda ang nararamdaman niya at ilang araw na rin siyang ganoon. May mga kailangang gawing test. Kinuhanan siya ng dugo at ng urine. Inip na siya sa paghihintay ng resulta. Nagugutom na siya. Naalala niyang hindi pa siya nag-aalmusal. Bella, here are the results. Binasa nito ang mga nakasulat na resulta sa mga papel.
na ibinigay ng nurse at ngumiti sa kanya. Wala ka namang sakit, Iha. Everything is fine. Kailangan ng kitang resitahan ng vitamins para tumibay ang resistensya mo at ferrous sulfate dahil bumababa ang dugo mo, which is normal sa makagaya mong nagdadalang tao. Nagulat siya sa sinabi nito. Buntis ako. Ni minsan hindi sumagi sa isip niya na buntis siya. Kahit na nagsusuka siya sa umaga. Yes. At kung bibilangin natin base sa huling menstruation mo, 1 month and 2 weeks ka na. Nginitian siya nito. Congratulations, Bella. Pagkatapos siyang yakapin nito, ay nagmamadali na siyang umalis. Hinabol siya nito. Bella, marami pa akong ipapaliwanag sa iyo. Yung reseta mo. Pagbalik ko na lang, Doc, isasama ko si Raven. Nakangiti siyang kumaway rito. Mabilis niyang narating ang opisina ni Raven. Mabuti na lang. At hindi siya nahirapang kumuha ng taxi. Ayaw kasi niyang magmaneho dahil wala siyang sense of direction. Nakita siya ni Mrs. Dazo. Kinumusta muna niya ito bago umakyat papunta sa opisina ng asawa niya. Nakita niya si Dina. Nakaupo ito sa couch at tila may hinihintay. Nang makita siya nito, ay tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Masyado siyang masaya kaya hindi niya ito pinatulan. Pinipigilan siya nito. Kahit anong gawin niyo, hindi ko ilalabas ang video na hinihingi sa akin ni Raven. Magkita na lang tayo lahat sa korte. Hindi niya ito pinansin. At nagtuloy-tuloy siya sa may pinto. Pinigilan ulit siya nito. Saan ka pupunta? Alam mo, yan ang pinaka-stupid question na narinig ko ngayong araw na ito. Tiningnan niya ito. You can answer that on your own. Hinawakan siya nito sa kamay. Nag-init ang ulo niya, kaya nagpumigla siya at itinulak ito. Napasandal ito sa pader. Tigilan mo ako. Dahil this time, papatulan na kita. At hindi lang yung oras na may masamang mangyari sa akin at sa magiging baby namin ni Raven. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Gusto niyang matuwa sa reaksyon nito. Gulat na gulat ito sa sinabi niya. Kung sa bagay, siya man ay nagulat din sa sinabi ng doktor kanina. Pumasok na siya sa loob at nakatingin ang karamihan sa kanya. Binati siya ng lahat na nakapansin sa kanya. Kaya nginitaan niya ang mga ito bago kumatok sa opisina ni Raven. Nakalak ang pinto nito. Kumatok ulit siya pero wala pa ring sumasagot sa loob. Kaya napilitan siyang tawagin ang pangalan nito. Raven? Kumatok ulit siya. Mabilis na bumukas ang pinto. Bella? Pumasok siya sa loob at siya na rin ang nagsara ng pinto. Umupo siya sa bakanting silya sa harap ng table nito at ito naman ang umupo sa katapat na silya. May sasabihin ako sa iyo. Ako rin. May sasabihin sa iyo. Sige, ikaw muna. Ladies first. No, it's okay. Mine can wait. Ikaw muna. Hinihimas ito ang sariling bato. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Bella, I'm so sorry sa napanood mo. Gusto ko lang maging masaya tayo kaya nagawa ko iyon. She made me do it. Para hindi lang guluhin ang kasal natin. I didn't know na binivideohan niya ang nangyari. O lasing lang talaga kami para hindi mapansin iyon. I love you, Bella. I never wanted to hurt you. Please believe me. Nakikita niya ang hirap sa gwapong mukha nito. At maging sa mga mata nitong wari ay nagmamakaawa. Tumayo siya. Nataranta ito. Tatayo rin sana ito nang pigilan niya.
Unti-unti siyang lumapit kay Raven at kumandong siya rito. Sandali lang itong nagulat at maya-maya ay nakapalibot na sa baywang niya ang mga kamay nito. Anong nangyari sa iyo, Raven? Hinawakan niya ang mukha nito. 2 araw lang akong nawala. Para kasing 2 taon ang lumipas at hindi 2 araw. Hindi ako nakatulog dahil hindi kita katabi. Alam mo namang hindi ako nagluluto at ayaw ko naman mag-take out. Tinitigan siya nito. Please don't leave me. Nagmamakaawa ang boses nito. Parang natutunaw ang puso niya. Hindi niya na kayang patagalin pa ang paghihirap nito. Inilagay niya ang mga kamay sa leeg nito at masuyo itong hinahalikan. Ramdam niya ang pananabik sa bawat paghalik nito sa kanya. And she had missed him too. Huminto siya sa paghalik kay Raven. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Raven, may sasabihin din ako sa iyo. Tell me, princess, ano iyon? I love you. Bigla siyang niyakap nito. Raven, listen to me. Okay, go ahead. I love you, Raven. Kaya ako nasaktan ng ganoon. Kahit na hindi yun totoo. Still, masakit pa rin iyon. Umalis ako hindi dahil sa wala akong tiwala sa iyo. Umalis ako kasi nagalit ako. Alam mo naman ako. I won't listen. Hanggat hindi pa humuhupa ang galit ko. I'm sorry. Hinalikan siya nito. Halik na hindi niya gugustuhing matapos. May narinig silang kalabog sa labas ng pinto. Kaya nahinto sila. Iniayos niya ang buhok nito. Uwi na tayo. Nakangiti na ito. Kain muna tayo. Nagugutom na kami. Hindi pa kami nakapag-breakfast. Nalilitong tumingin ito sa kanya. Kayo? Kayo, Nino? Nakakunot ang noo nito. May kasama ka bang iba? Ramdam niya ang tensyon nito. Raven, yan pa nga ang isa sa sasabihin ko sa iyo. Hindi nawala ang pagkakunot ng noo nito. Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan. Nandito siya. At nagugutom na kami. Gusto namin ng pinya. Nakatitig ito sa kanya. You mean, napatayo ito. Buhat-buhat siya. Natawa siya sa reaksyon nito. Yes, Attorney Vasquez. Magiging daddy ka na. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga nito. Buntis ako. Natuwa siya nang makita ang reaksyon ng mukha nito. His eyes sparkled. Yes, magiging daddy na ako. Sigaw nito na ikinagulat niya. Umupo ulit ito. Iniayos ang pagkakaupo niya sa mga hita nito. Anong gusto mo? Pinya? Gusto mo ng pinya? Ilang kilo? Bibili ako. Natawa siya. Kilo talaga? Hinalikan siya nito sa tuwa. Uwi na tayo, Raven. Sa bahay ko na lang kakainin yung ipinapabili ko sa iyo na pinya. Inilalayan muna siya ni Raven na tumayo bago ito umupo at kinuha ang briefcase nito. Palabas na sila ng opisina nito nang pigilan niya ito. Nandyan si Dina sa labas. Nag-aalalang tiningnan siya nito. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Pinigilan niya akong pumasok. Sa inis ko. Itinulak ko siya sa pader. At pinagbantaan ko siyang oras na mapahama kami ni baby. Gagawin ko ang lahat mabulok lang siya sa kulungan. Mukha naman siyang natakot sa sinabi ko. Basta sa susunod, hindi na siya makakalapit sa iyo. Dina has health issues. Psychologically. Meron siyang private psychiatrist na gumagamot sa kanya. Pero kahit na, hindi kita isusugan.
Opo. Bigla rin siyang natakot para sa kanila ni baby niya. Baka bigla itong tupakin at ihulog siya sa hagdan. Kinilabutan siya sa naisip niya. I've already told her father about it. Oras na may mangyari sa iyong masama, sisiguraduhin kong dalawa lang ang babagsakan ng anak niya. Kulungan o mental hospital. Inayos ko ng kasong isasampa ko kay Dina. Oras na magkamali siyang galawin ka at ipinakita ko iyon sa father niya. Kaya ang father niya ang mismo nagpasundo sa kanya. Lumabas sila sa opisina ni Raven. Umalis na sila sa lugar na iyon. Hindi na niya nakita pa si Dina pag alis nila. Nakauwi na sila. Naubos na niya ang pinyang isinawsaw niya sa choco peanut spread nang mapansin niyang nakangiting pinapanood lang siya ni Raven. Inubos ko na. Ayaw mo naman. Lilikpit na sana niya ang pinagkainan niya nang pigilan siya nito. Si Raven na ang nagdala ng mga iyon sa lababo. At ito na din ang naghugas. Sinundan niya ito at naghugas siya ng kamay. Hindi maalis-alis ang ngiti nito sa kanya. Kaya natawa siya. Okay ka na? Biniro niya ito. Bumalik na siya sa sala. Maya-maya ay katabi na niya ito sa sofa. Yakap-yakap siya nito. Raven. Yes? Baka mapagalitan ka na. Ang aga kasi nating umalis sa office mo. Sana, hinintay na lang natin mag-alas 5. Hinalikan nito ang balikat niya. Hindi iyon. Nag-file ako ng 1-week leave. Plano ko sanang sunduin ka mamaya sa inyo. Hindi kita titigilan. Hanggat hindi kita naiuwi rito. Talaga? Yes. I've waited long enough to have you. Isabella. I won't let you go. Not even on our next lifetime together. He kissed her passionately. I love you, my princess. And I love you too. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Bella at Raven. Sana po ay may natutunan kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.